During towing operation, do not cross winch area. Yan ang babala na hindi na dapat sinasabi. Pero paulit-ulit pa rin na pinapaalala sa lahat. Dahil hindi na natin mabalik ang buhay natin. Dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ka na grade 2. Sa isang pagkakamali mo lang. Pag ikaw mag-cross sa winch sigurado una. Madudumihan ang coverall mo. Pangalawa, masisira ang kapugian mo pag ikaw dumaikit sa mga cable na puno ng viscolite. Kaya huwag kang tumawid dahil nakakamatay. Reminder to all crew, ito din ang hindi dapat makalimutan. Pero nakakalimutan minsan, mga basura natin itapon sa tamang lugar. Hindi kung saan-saan lang. Talaga naman boy, uulitin ko ba ulit sa'yo. Do not leave your garbage anywhere inside the vessel. Siguro malinaw na yan sa'yo. Kahit sa bahay ninyo ganyan din ang gawin mo. Must be observed. Maintain cleanliness. Ganito ang tamang pagsuot ng life jacket. Trivia muna tayo. Bakit life jacket ang tawag dyan? Bakit hindi floating jacket? Dahil kung sa dagat ka na at kung may suit ka niyan, hindi ka basta-bastang malulunod. Buhay mo'y maliligtas. Kaya life jacket ang tawag dyan. Lalo na sa hindi marunong lumangoy. Kailangan ninyo mag-suit niyan. Kahit sa gripo kayo naliligo. Ang tawag doon, safety first. Pero kung ikaw ay nakasampa sa barko, huwag mo pangarapin na isusuot mo yan. Hindi biro ang haharapin mo kung sakaling mangyari ang iniisip mo. Baka habang buhay kang maging missing kung magkataon. Alamin mo lang kung paano ito suotin para may idea ka lang in case of emergency. Ngayon naman, kung nakasuot ka na ng life jacket, pupunta naman tayo sa life craft. Dito naman makikita mo kung paano ito gumagana. Automatic man o manual. Ito naman ang magliligtas sa buhay ng bawat individual sa barko. Kung sakaling tinatamad ng lumutang ang barko na sinasakyan nila, makikita mo kung paano ito ihuhulog sa dagat. Sundan mo lang ang manual procedures. Pero dapat hindi ka nag-iisa dahil medyo may kabigatan ito kumpara sa timbang mo. Dahil sa loob ng life craft, marami itong laman sa loob. Mayroon itong tubig, pagkain, at iba pa, pero limitado lang ito, hindi tulad sa mga inasal na unlimited rice. Kaya huwag ka mag-alala, dahil minsan nakakatulong sa katawan natin ang pagda-diet. Huwag kang matakot, dahil kakabahan ka lang. In case of fire, break the glass. Ito ang bagay na simple lang gawin pero kabahan ka talaga. Dahil ilang segundo lang kung sakali, baka maging usok na lang ang barko na sinasakyan mo. Ang pagbasag ng salamin. Ito ang magliligtas ng iba mo pang kasama sa barko. Dahil may pindutin ka lang naman. Sigurado magigising ang mga natutulog. Kaya kung ikaw ay duty ng 12:04 at wala kang ginagawa, subukan mo itong basagin at pindutin. At malalaman mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Exit. Ibig sabihin tumakbo ka na, habang may inaapakan ka pa. Yan ay kung wala ka ng oras para pumindot ng fire alarm. Kaya paminsan-minsan subukan mo ding maglakad-lakad sa loob ng barko ninyo na nakapikit. Hanggang sa makalabas ka ng barko na walang nakikita. Kung magawa mo yun may posibilidad na maliligtas ka kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Ang tawag doon, power of mind. Memorize mo sa isip mo ang buong barko na sinasakyan mo. Ito ang una mong gawin pag akyat mo sa barko. Familiar the situation. No smoking. Yan naman ang mga sign na hindi nawawala sa barko. Minsan yan din ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sunog sa barko. Kaya hanggat maaari huwag basta-basta itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan lang. At iwasan din na manigarilyo sa loob ng banyo. Avoid a fall. Used handrail. Sinasabi niya huwag ka daw ma-fall kasi masasaktan ka lang. Lalo kung ilang taon naging kayo tapos maghihiwalay din pala. Saan ang hustisya? Pero kung may pinaglalaban ka, ipatulfo muna habang may panahon ka pa. Ang sakit diba? Kaya hanggat maaari humawak ka. Umawak ka sa mga taong alam mong hindi ka talaga iiwanan hanggang sa huli. Yan ang pamilya mo. Sila ang gawin mong inspiration mo habang sa barko ka. Please close door quietly. Yan naman ang bagay na nakakalimutan ng iba na may natutulog. Kung saan nawawala-wala na yung espiritu mo tapos may biglang magkalabog na pintuan. At ito pa, kung saan na naginip ka na, doon naman tumunog ang alarm mo. Duty na pala ulit, mas masakit pa sa breakup diba? Hindi madali makakuha ng mahimbing na tulog sa barko. Masaya ka na kung makatulog ka ng 4 na oras. Kaya pakiusap sa mga magsasara ng pinto. Dahan-dahanin mo naman magsara ng pinto pag ikaw ay lalabas. So paano yan? Hanggang dito na lang ang kwento ko. Dahil oras na ng tulog ko. Kaya huwag kayo maingay kasi matutulog na ako. Salamat. Pahabol pala. Paki-like and subscribe naman kung hindi ka pa taken.